salamat kaninyong tanan. We are back again and again for another new exciting episode. Busa, asa man mo karon, Luzon, Visayas, Mindanao, all around the world. Thank you so much for your support. Ugunta, magpadayon kini all throughout sa ato ang pangutana tayo journey diri lamang sa Lakeview Adventist Academy Busa. Naba magikalibkan sa Biblia o naba magikalibkan sa inyong kinabuhi. Lakeview Adventist Academy ipadala ang inyong pangutana sa Pangutana Tay. Pero before we start everything, let us bow down our heads in prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, this evening, O Lord, we thank you for the great love and this wonderful opportunity that you have given us. Lord, we ask forgiveness from all of our unrighteousness, sins, and mistakes that we committed against thee in thoughts, action, words, and in deeds. Thank you very much for all the blessings that you have bestowed upon us, specifically our life, our loved ones, our good health, and for everything, Lord Jesus. We would also like to uplift those people who have having their difficult circumstances right now, Lord Jesus. May you be with them, guide them, and help them. We would also like to uplift Tatay Buhia to you as he will be answering questions using your word to spread the gospel all around the nations. Once again, we ask forgiveness from all of our sins. In Christ we pray. Amen. Alright, excited na ba mo? Ay, dapat excited jud mo. Kay karon na jud matubag ang inyong mga pangutana. Kay kini nga programa, dili lang ni siya para sa kuha, kundi para ni sa ato ang tanan sa mga naay, para mahatagan og kalinaw og kahusayan ng inyong mga gipanghuna-huna. Busa, di na to magdugay-dugay, dili na nato ni siya langay-langayan. Atuwa nang introduce again and again, Tatay Buhia. Welcome, Tay! Mayong gabi og happy Sabat. Marcia, Mayong gabi, Tay. musta naman ka? Okay ra kay ko, Tay. Christmas naman, daghan nga pagkaon. Murag ana jud nanambok kung gaita daring dapita, murag ana jud, Tay. Ikaw, Tay, basin okay na ba karon? Imong busy schedule na nahanap ron kay mga Yes, subject ang na biya. busy schedule, busy gyud gihapon. Ay, busy Yes, jud. maski Christmas na daghan magyapon buluhaton because we are constructing a lot here in Lakeview Adventist Academy. Muna magpasalamat sa atong mga sponsors, especially sa atong mga alumni nga nasa US, nasa abroad, outside the country. Thank you so much for helping us, and actually kani Marcia kaning atong set din is actually donated as well gikan sa atong mga alumni nga nasa gawas. So last week we mentioned nga natay bag-o nga mga tablet na po nga coming. 16 tablets. Yeah, 16 Grabe. tablets nga niabot na po, and it's the same donor, Sir Ariel Alon and his friends. So thank you so much, Sir Ariel. We do hope nga you are well, especially this Christmas season bugnaw din ha. So please stay healthy also with our alumni. And also we would like to encourage ato ang mga avid viewers. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Thank you so much. Yes, and we encourage, by the way, nga atong alumni po o ato ang mga viewers, please do like and share and subscribe sa ato ang YouTube channel and ang ato ang Facebook page i-follow, and then para ma-share sa ilang mga friends. Kay pinaagi lamang ana, bahalag sa inyong pag-view lang sa mga inyong dako na jud kayo na siya tabang dire sa Lakeview Adventist Academy. So, Yes, and also basin og naay day mga friends inyo nga naiinani so sa mga kalibog sa kinabuhi, at least makatabang pod ta sila ha. And the Bible actually helps as well. So kung namay pangutana usab diha, ang nagkalibgan ninyo bisan asa sa inyong kinabuhi or sa Biblia, ayaw mo kahadlok nga isend jud na diri sa Lakeview Adventist Academy kay naa si Tatay Buhia nga mutubag ana inyong mga pangutana. Oh yeah, by the way, we encourage Marcia nga kung natin mga mga viewers nga nasa gawas sa nasod or somewhere far, you can actually record yourself and then record yourself sa inyong question and then post it on the comment section kay pwede na to natubagon na yun for the next episode. So again, thank you kayo sa inyong pagsubaybay. We are trying our best good to find biblical answers sa inyong mga pangutana. So, we are very delighted kung naamang galing mo sa gawas sa nasod. Pwede kaayo mo magpadala sa inyong video diri lamang sa Lakeview Adventist Academy kay atuwa jud na siyang i-recognize ug atuwa na siyang isira. Yes. Okay, so di na ta maglangay-langay, di na ta magduha-duha. Mo proceed na jud ta sa tuang una nga pangutana. Okay. Unsa tong una nga pangutana? Tay, kung taas sila expectation sa imo bang i-fulfill ilang expectation?
Bitaw tay ba kami ra bang mga students jud tay, kami jud mga students kay gaka-pressure jud biya jud mi sa mga expectations sa mga friends sa imuhang, especially sa mga family nga gakuan sa imuha. Though we cannot hear them say it, pero madunggan na mo ang ilang silent expectation nga dapat magingani ka unya. Pressure kay siya sa mga tay unsa man imong mingunan. Okay, with regards to expectations, actually, gaka-amaze ko man siya kay last week, naputay question nga, murag Related. susama ni nga question. So, I think it's an ongoing pressure sa mga kabataan. Now, the first thing akong gusto i-share is nani, sa mga parents first. Yes. Kung naamoy mga parents nga, sa mga parents nga, kaniyang gusto gyud og taas nga expectations sa inyong mga anak. Now, remember, masipag magsuon na sila, but they are still totally different. Wala nagpasabot kung bright ang isa, kanang isa, pareha po sila bright. Wala nagpasabot nga kung bright si papag science, si mama bright pod og science, mag-expecta nga si anak bright pod og science. Dabig sa math to siya nga bright nga bata nya. Wala sa na-discover. Second, sometimes ang expectation man good, and this is for the parents dili pa rin sa students. Usahay magud kita mga parents atong expectation gusto ginato ipa-achieve sa bata, and then wala dita kabalo nga gi-design nila siya sa Ginoo on a different perspective. Like for example, gusto ginimo nga mahimong mayor ang imong bata kay politician mo. Unya ang imo ding anak gi-design gid nga may engineer. So, iyang gana pang engineering, and then dili na to mahatag. Now for the students, or especially sa mga young people nowadays, na-mention ako ni last week, I still remember the answer, Marcia, nga usahay magud ang expectations magud karon mga panahon nag-increase pud ang level sa expectation. I believe I remember answering nga kanang mansari wala man sa unang panahon. Kanang baby shower karon naman ang panahon. 1 month old dapat kanang word magud nga dapat birthdayhan gyud, and then kung dili nimo ma-achieve ang usa ka butang, that is expectation, dili nimo ma-achieve ang expectation, maglain na tong buot. Now, always remember, expectations are expectations of other people. Now, ang nindot ani Marcia, we will be reading a Bible text that talks about expectation, and you can find it in the book of Proverbs chapter 19 verse 21. Proverbs 19 verse 21. Nagaingon din. There are many devices in a man's heart. So daghan na kuno og expectation na kuno nga nagsil-sil na dira sa atong kasing-kasing. Daghan na kuno kita mga devices. Actually, the word devices, daghan kita idea nga nasa atong hunahuna, nasa atong kasing-kasing. Pero ang giingon, nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. So sabot, ang expectation sa Ginoo mao nay i-achieve. Mao nay gukura. Mao nay abota nga expectation sa Ginoo. And what is the expectation of the Lord? Very simple. We go to Him every day. Simple as that. Kung diri ka sa kalibutan nga expectation, mo na siya. Kung dili ka mag-prenuptial, Marcia, kung magpakasal na ka puhon, o i-bash ka sa imuhang mga friends, "Hoy, ikaw ra gyud ang kuan nga wala ga prenuptial na ginagawa, unsa man imong kasal ana." Because there are many people today that they want their standards, ilang gusto i-implement sa imuha. And we should always remember that we are different people. And the most important thing is the counsel of the Lord. Ang counsel ni God, mo na dapat nimo i-achieve. That shall stand. Mo na mo sundon. Now there's also a text, Marcia, that is found in the book of Proverbs chapter 10. Chapter 10 verse 28. Ako to ning basahon kay unsa may mahatag nga suggestion ni King Solomon sa tuwa. Proverbs chapter 10 verse 28. Nagingon, the hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall perish. Subot kanang mga expectations sa imong nga kaning worldly kay mundane, kanang word nga mundane kay kanang vain kaayo ba? Dapat manginanig gyud ka, dapat manginanig gyud ka, kay inani biya imong kana. You know what? If ang expectation lang yun ni God ang imong i-achieve, you will find peace. Lagi kay kalinaw. So, halimbawa, kumingon si mama nga,
Nak, dapat inanig ka na. You try also your best. But don't let the expectations be a stress. Kaya nga naman, once ma-stress ka, maglisod na kag move on. And of course, actually, it's very sad by the way, Marsha, na ako yung mga mabasa bito sa online nga nag-suicide tungod kay expected daw sa mga inani pero ano niya achieve. We know many people like that. It's a sad reality today that somehow expectations kinahanglan ma-achieve gyud. So ang question niya, ako ba nang ako kung taas ka yung expectations sa imuha, i-fulfill ba nimo or dili? Of course, isulod pa nato dira atong pagpaningkamot. But if it cannot be achieved, don't worry. Kaya naman, when you wake up tomorrow, there's another chance to achieve. So, kung mumata pa gyud ta, sunod adlaw, there's another chance to get better. Kung na-fail makakaningat part, napag-augma, it's another day, you proceed to the next thing to do. December, bago lang na nigawas ang listahan sa mga let passers, licensure examination for teachers. Na kung mga kailang nga wala nakapasar, don't worry. And you know who you are. Kung wala kapasar, don't worry. Napa may next na exam. O kung di ka po kakapasar ito sa next, then there's another exam. Why? Because expectations man good could somehow ruin us if we are thinking of it every day. Pero kung iset ganitong expectation na to for the Lord, kung ma-achieve or dili, naman si God, di man kabiyaan. So, if the expectation is too high, don't think of it as very high. Just try to achieve it. If not, then go to the next day. Yeah. Ano lang. Okay, as students mong good karon no, especially sa mga karon na jud nowadays nga busy kay sila sa ilang academic pressure ba. Unya tay unsa man imong maka-advise anang even though you're doing your very best, pero kana bitong feeling nga the outcome is still dili ang imong expectation kay wala gyapon na meet. And then dira din ka magkuan ginakuan din imong kaugalingon nga your best is not enough. Then dira na din magsugod ang mga negative nga kuan sa imo nga di na lang ko maningkamot kay mao ra man day Japon. Maski maningkamot ko ing ani ra man day Japon ang outcome. So unsa may maingon na natay? Okay, ano siya? Remember, it is not about how many times we fall, but it's about how many times we have risen from the fall. That defines a human being. Kaya nga naman, napamugot sa kalibutan. The idea, Marsha, is very, very basic. Napamugot sa kalibutan. There are still failure. O kanang failure might be every day, might be every now and then, but importante magudra ang ato ang attitude of rising up. Kinahanglan gyud nga kung na-fail ka, wala na-achieve ang expectation, then proceed to the next day and try again. Yes, kay failure is part of the process. No, actually, failure makes us better. It will make us better if mutindog ta from the fall. Pero kung mayon sa dili na lang ko ani kay wala magigihapon, di magyapon mas. Aw dili gyud ka mo better. Kaya naman, dira na lang makataman. So, ang expectation, don't worry about it. Nga naman, naagi na expectation nga taas ang gyud kay napoy expectation nga pwede ra ma-achieve. Expectations are really like that. So, ang imuha lang is your attitude towards expectation. Kinala imuha yung kasing-kasing. Nga maningkamot ra gyud ka ug dili adi. Utro na pod. So, hibalo lang sa tanang mga students na if you fail, stand up, don't give up, and keep pursuing your dream. Yeah, keep going on. By the way, mo po ni sa isa ka problema po, Marsha, kay taas kay mo ni taas kay ani di mo ginako ni ma-achieve ning 90. Nya kay ginagawa nila lang self. Imog yung hunahuna nga kinala maabot gyud ning 90, mangabot gyud 90. Mangopya na lang ko kay para maabot. So, don't do the shortcut because there's a process of achieving the 90. Kung napaka sa 88 karon, ikaw ring piluoy. Kung nakaka ka sa 88 karon, paningkamot nga 90 ka. You study, you learn, you read. Ano naman sa go to the process. Maabot yun ang 90. Pero mo yung kag, di mo gina-achieve. Kuan magod, kanang hina mo kog math. Aw dira gyud kataman.
So, expectations, don't worry about that. Kung may magtaas kayo, paningkamot mo maabot. Kung mo give up jud ko, dira ra jud ka Yes. taman. So, mao na ang pahibalo lang sa tanang students nga ayaw jud mo give up, padayon lang jud para sa inyong kinabuhi ug para sa inyong future. All right, so karon moadto na ta sa atuang ikaduha nga question. Unsa man ang atuang ikaduha nga question? Kung nangawat ang isa ka tao, niyayang gihatag sa nangangailangan, sala ba na? Bitaw tay ba maglibog man pud ta ani nga nangawat raman siya para makatabang pud sa lain nga tawo. So unsa man imong maingon anak tay? Now, actually, if you go to to God's commandment, that is one in Exodus Thou chapter shalt not 20, steal. verse 5, yeah, thou shalt not steal. And it's very, very clear. Period, thou shalt not steal. Pero Bisaya what pa, if? ayaw pangawat. Pero what if gibuhat na nimo para tabang ka sa uban? Yeah, because that's the question. Tay, what if ako ding gikuha tay kay akong ihatag sa pobre kay daghang biya walay pagkaon. Daghang biya naglisod. Ako ding ihatag sa ila. Mangawat ko ako ihatag sa ila. Actually, let's settle first with the commandment of the Lord. Dito sa tamo settle. So ang ingon gyud sa Ginoo, it's very clear, don't steal. Actually, you can find it in ang ginoo to, Exodus 20 verse 15. Exodus 19, Leviticus 19:11, Exodus 22 verse 7. Actually, sa unang panahon, Marsha, kung masakpan ka mangawat, Pat yun? not really, but actually, imong bayran double. Imong gikawat. Yeah. And then, napagatoy text nga kung sa panahon daw kuno nga nangawat ka, sa panimalay o niya, nasakpan ka sa tag-iyas panimalay o niya, halimbawa, nabunalan baka ka, dili nimo pwede pailan og kaso ang tagbalay kay nga naman nasakpan makakot in the act. O naana biblical na siya. But let's go back to the question. Kung ihatag sa nangangailangan, sala ba? Now, ang akong gusto i-drive ani Marsha is inani. If God said that ayaw pangawat, then don't do it. Okay. Kay giingon mo gid sa Ginoo nga ayaw pangawat. Pero naman po sa Bible, help others. Yes, but you should not steal from others so that you could help others. Naman kayo mong resources. So use your resources. But kung gusto gi ka motabang sa uban, here's the best text. We can read the text in the book of Luke chapter 12. Mao ni ang dapat nato sumbanan, Marsha. Unsa may buhato nato para sa mga pobre. So, kani Luke chapter 12 verse 33 and 34. Naingon dinhi Luke chapter 12 verse 33 and 34 naingon. Sell that ye have and give alms or panghatag na kuno sa pobre. Provide yourselves bags which wax not old. Manghatag na kuno kag mga galamito kung mahimo dili kay madunot. A treasure in the heavens that faileth not, where no thief approaches, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also. So, tama nga sa uban. And then, kung unsay na sa imuha, mo to imong ihatag sa uban. Kaya nga daw, matod pa sa text, murad ako nag-invest na kuno sa langit. And then, nga naman, kay kung ahad ako ang imuhang treasure, na po daw dito imong kasing-kasing. So, buto sa bot, mutabang sa uban, gamita ang imuhang resources. Ang ingon ri, sell that ye have. Ibaligya daw kuno unsay na sa imuha. And then, kanang imong halin, wala ihatag dito sa pobre. Pag yun. Luke chapter 14, verse 12 to 14. So, 2 chapters after, Luke 14, verses 12 to 14. Nag-ingon. Let's go to 13 right away. Nag-ingon. But when thou makest a feast, kung magpakaon-kaon na kuno ka sa imong balay, call the poor, the maimed, the lame, the blind. Tawga daw to mga pobre. Katulad kunong mga pungkol, katong mga bakol, o katong mga buta. Verse 14, nag-ingon, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee. Panalangin na ka sa Ginoo tungod kay di man sa kabayad nimo. And then, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Subot-subot, ang imo daw kunong bayad para ana imong ibuhaton, dito daw sa panahon inig balik ni Jesus Christ sa bagbanhaw daw kuno sa mga matarong. Subot-subot man siya inani. From Luke chapter 12, ngayon, sell that ye have. Subot-subot. Kung gusto gi ka motabang sa uban,
ayaw kwa atong resources ubang tao kay gid mo gamito tabang gamitan unsay na sa imuha. So, yeah, sige, go. But what if walang-wala na jud ka ana tay? Like wala na jud. Mo na lang jud na tingali ang imuhang dagana na lang jud. Kung wala na gyud kay imuha, then help yourself first before you help others. But what if it's a very crucial situation? For example, your grandmother is dying and she needs operation. Then, And you need to pay. actually, karon nga mga panahon, Marsha, you can actually go to lots of entities nga willing mo help. Just don't settle with stealing. Kaya nga naman, kung mo steal na manggog ka, you are technically, imong gilapas ang balaod sa Ginoo. And ikaduha, kung mangawat jud ka og kwarta kay para operahan gid imong lola. This is just an example ha. Mangawat jud ka kay operahanan nimong lola. Gikwaan mo gud nimo og opportunity ang Ginoo nga mo create og miracle. Gisulban man nimo sa imong kagalingong self good. Let God really solve the problems. And kani, akong gusto po i-share, let God be God in your life. Yes. Pasagdi ang Ginoo nga mahimo siyang Ginoo sa imong life. Kay kung ikaw magsulbad-sulbad ana, mo settle mo gud tag unsa atong nahuna-una niya, atong hunahuna kay limited biya kayo. Yeah. So, if you want to help others, then use your resources. Ayaw gamit ang resources sa ubang tao niya mo itabang. Oh. It's not actually helping. It's still called stealing. Yeah, stealing is punishable by the law, sa law of the land, and it's against by the law of God. So this is just an advice sa kung kinsa manggaling kay uso man gud pud ning kawat-kawat sa amo atay, like sa among silingan na jud nakawatan tay, nakawatan pud jud mi atong recently lang jud. So advice ni sa among mga silingan nga kinsa ba mong kapanguhan dira sa mong balay ha. It's thou shall not Steal. Yeah. Nandun na Exodus siya sa chapter 20 commandment, verse Thou 15. shall not steal. Yeah, thou shalt not steal. Period. Kung mutabang mo sa uban, gamitan unsa na sa imong balay. Ano na siya? No matter what the situations are, always remember nga na-state na siya sa commandment which is dili jud dapat na nimo buhaton kay sala jud na, which is Exodus 20 verse 15. Thou shall not steal. Okay, and now let's proceed sa atuang ikatulong nga question. Unsa man ang atuang ikatulong nga question? Tay, okay ra ba mag-settle if no label relationship or situationship since normalized na jud kay siya karon tay? Bitaw tay ba uso ra ba jud kayo ng no label relationship karon, like kabalo kong na jud tay kailang nga mga ing-ani nga usahay makaingon pud tag hala uyab na ba na sila kay grabe na jud kay silang mga action ba more than BFF na jud, BFF premium ay. Oh, unsa man may ingon na tay sala ba na siya or unsa man yung makaingon ana? Remember, let's go to the basics of relationship. Number one, ang Ginoo mo'y author sa relationship. Kaya nga naman, kung tanawon nimo, gibuhat niya sa Adam. Si Adam na itrabahoon sa Garden of Eden. But din nakita niya, uy, grabe no, gi-pair man ako ang mga animals, pero si Adam wala pair. So, gibuhatan niya pair. God is really the author of relationship. Gusto sa Ginoo gyud og relasyon. As a matter of fact, kung imong tanawon, ang Ginoo nagbuhat og tawo kay para naay relationship ang tawo ug ang Ginoo. So, ang Ginoo gyud di ay ganahan nga kita will engage in a relationship. Now, kung tanawon nimo diri sa Bible, Genesis chapter 2 verse 24 nagingon, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Mo nay label. They shall be one flesh. Sabot day si babae mahawa sa iyang ginikanan, si lalaki mahawa po siyang ginikanan, kuyog silang duha, and then they will become one flesh. Mo nay label. So the question is, sala ba ang no label relationship? I would say nga mas maayo kung inyong relationship na label. For example kani tingali mo ingon mo grabe po tong example nimo tayo pero kani ba? Kung dito ka sa balay, kung ang imuhang butanganan sa asin ug bitsin, kung ano mo butangi, magkabaylo-baylo na siya. Ma-confuse ka. Oo. Ang imuhang suka ug ang imong tubig, kung ano mo butangi og label, magkuan gina siya, magsagol gina siya. So buto sabot, kung dili nimo butangan og label ang usa ka butang, then it's confusing. And God doesn't want confusion. Ingon diri sa Ginoo, ang duha ka binuhat baig laki, they will become
as one flesh. Unsa may giingon sa book of Proverbs, chapter 18, verse 22, Marcia. Mm-mm. Giingon din, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Subot kung siya daw kung nung nakakaplag o naminyuan, nakakaplag daw kunog pabor gikan sa Ginoo. So, kung kanang inyong relationship wala mo tingi ang itago. Tingali diri sa Lakeview, magtago-tago kay hadlok may balaan. Actually, we are doing that nga rule. It's because we really want students to really put focus onto the academics and especially nabi expectation po ng parents. Na-mention may kagani expectation. Nabi expectation ng parents. So kung mukuha pa kag usa ka tawo sa imong life, imong daluna, naa po na sa expectation, mudako imong problema. Managhan ang expectation sa imong mind, mag-crowded ka. Unya, we tend ra bag yun nga unahon nato ang lahi nga tawo nga expectation kaysa atong parents. That's the reason why ang school wala man gyud technically gabawal, but we just encourage students nga ayaw sa mugsulod din ha. Focus sa mo din kay na expectation yung parents. And at least malayo pa mo sa mga thinking Mga temptations. dili maayo nga mga thinking kay mo na ba yung ongoing sa other schools. Last na text, Marcia, nga mabasa sa Matthew chapter 19 verse 4 to 6 nagingon. And he answered and said unto them, have you not read that which made them at the beginning made them male and female? So gibuhat sa Ginoo ba iglaki. Verse 5, and said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they shall be one flesh. Mo gihapon ni dito sa Genesis 6. Wherefore they are no more twain but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Kapag pasabot ani Marcia, relationship should have a label. Dili sa maayo nga walay label kaya naman tago-tago ang dating. Pero what if dili pa jud tingali ka ready mo commit and tungod pud tingali sa mga strict parents inana ing ana? Actually ang point ana Marcia is nani. Kung ang relationship dili niyo butang ag label, meaning di gid mo sure. Pero naman po'y kuan tay nga dili ninyo butangan lang og label pero kabalo mo nga na jay something going on between you two. Like Actually kana siya nana nay label. Nana ginay label kay kamo man nakabalo ana. Dili lang tingali mo gusto mo go into public. Kana tingali mo sabot kani mo kung gi-question rin nga dili gibutangan og label. Ang point mo gani is kaning murag kuan ta, casual lang. Pero so may mo gikalibgan. Pero what if kuan lang tay, for example, wa man pud siya ningon kung unsa lugar na sila duha. Mo na sige tawag og mutual understanding, MU lang. Pero kabalo ka nga nanay something on sa inyo duha. No, it should be confirmed. Confirm gina siya. Kay dili mo na ayaw gud nga kanang assume kay isa day wala na dito sa iya ha. So wala gina siya, kinalang gyud butang ag label. Kaya nga naman basig ikaw nag-assume ka, nya siya wala sa iya tong hunahuna, nya ikaw ga-assume na ka kay inana na nya kay wala man yung butang ig label kay wa mo nag hisgot gyud. Walay label so mahitabo nay isa ka kasing-kasing nga masakitan. So mas maayo gyud nga butang yung label unsa man gyud tang duha. Ana, di para kanang settle ba? Uy, nabi rule sa Lakeview nga kung di pa sa to mag-inter ani. Actually I encourage student kinani. For the students, if you really like each other, actually di man mo pugong. Pero among point is nga ta kabalo ba? Basig you discover your love life here at Lakeview. Among gusto i-share sa inyo is nga kay kung kamo gyud, tell the girl or you converse nga ako ganahan ko nimo, ikaw ganahan po ka sa ako magpaabot ta mo graduate ta kay kita magyud kanduha. Kung kita gyud mag-abot yun ta nga kita gyud. Pero don't make the relationship as hindrance sa imuhang paglambo diri sa Lakeview. Mo gana ang importante, Marcia. So, ang relationship, butangan gina siya og label. Kaya nga naman, maka-confuse man. Unsa din na silang duha? Murag sila, murag dili, nga murag wala lang. Okay, so in conclusion, T.I., kaning mga no-label relationship or ka-situationship lang, dili siya bawal, pero to avoid confusion or kanang maano nimo ba, like kanang to add assurance
sa inyong relationship duha, kailangan it must have jud. Yes. And then also level. ato lang po din pa i-dig deeper gamay Marsha. Mm. Naanam ko'y kaning no label nga relationship ang gitawag og naanagid sila'y anak. Oh, naanagi anak pero kan yeah. dili lang sa kita kay maniguro sa ko. Actually, Oh, it's not the design of the Lord. Ang design ni God before you really nga naamoy anak, isettle gid niya yung relationship unsa man gyud ta. Kaya nga naman ang giingon biya sa Ginoo nga ang bana og asawa, kinahanglan mahimog yung magbana og asawa, ay pa mo magbata. Mm. So, kanang no label relationship, it's not the design of the Lord. God really wants us to have a label kung unsa magid atong relasyon. The same thing as well atong relationship sa Ginoo. Unsa magid label ani? Mm. Are we really for the Lord or dito lang ta kang God kay natay benepisyo? Mm. And then buhatag dili mao. So, again, put a label on your relationship yun. Speaking of anak no, na ako yung murag na pop up lang sa ako ang utok ba nga. Kana bitang ano sir, like for pleasures ingani nga na, what if nahilabtan na ka unya like kanang without marriage or anything like that. Sala jud na siya tay. Yes, doing that thing, quote and quote nga outside marriage, it's a sin. Giingon mo gyud sa Ginoo kang Mary Magdalene, go and sin no more. So therefore it's a sin. Ang importante naman siya kung nahitabo naman na siya, you go back to the Lord. Ano na gina? Balik dito sa Ginoo kay naman. God can really guide you to a better life. Okay, so natubag ra ba ang inyuhang mga gikalibkan sa kinabuhi nga grabe, mind-blowing jud kaayo. So di na ta maglangan-langan, di na ta magtugay-tugay unta ato ang i-carry ang mga lesson nga ato ang natun-an karon nga episode. So di na ta maglangan-langan, di na ta magduha-duha, mo-proceed na ta sa ato ang question of the week. Unsa man ang ato ang question of the week? Who built the ark to save his family and animals from the flood? Wow, grabe, kadali ra jud kaayo nga pangutana maski ako mutubag jud ko ba kung di lang ay gimo jud ko account ani magbuhat mo comment jud ko dito sa Live Adventist Academy. Mga katawhan sa mga katawhan diri sa Live Adventist Academy or asa pa mo karon paunhanay ni guys. So, ayo na mo kanang langan-langan og comment dira sa answer kay kabalo kung kabalo tatanan ani kay naa dayon may premyo nga madawatan ani. Kung student mo diri sa Lakeview Adventist Academy, i-claim lang ninyo sa office ni Tatay Buhia. Yes. O kung outside the world, outside the Message lang sa comment section. Oh, message lang sa comment section and then si Tatay na din ang magpachika siya na. Si Tatay na yung makabaluan na. So like, to end this session, may I ask Tatay Buhia to lead the prayer for us. Shall we pray? Our Father in Heaven, ani ang imuha mga katawhan nga nagtan-aw, adun na sila yung mga kabilingan sa kinabuhi o Dios, mga struggles kinabuhi. Amo ginaampo nga ikaw magatabang sa matag usa, aniyaman karon nga nagtan-aw nga adunay problema o Dios nga gusto masulbad. Amo ginaampo o Dios nga ikaw maanaa ug naas taliwala sa iyang ginabati karon. O giampo na mo Dios nga ikaw magasulbad niya nga problema. Ito mga nagmasakiton o maanaa o Dios ilahang pag-ayo kanila. Lubos tanan o Dios kato mga nag-struggle sa kinabuhi. Ginaampo na mo nga ikaw mahimong kahumpayan sila ng kasing-kasing. Kato mga katawhan nga adunay kalibog. Tuguti o Dios nga sila makakita niini nga mga episodes aron usab sila malamdagan, makaplag sa tubag sa ilang mga kalibog sa kinabuhi. Diyos, dongga amo nga pag-ampo. Nangini kami tanan, kana magsalig kanimo sa ngalan ni Jesus ang manluluwas. Amen. Naabo mo'y gikalibgan sa Biblia o naabo mo'y gikalibgan sa inyong kinabuhi. Lakeview Adventist Academy ipadala ang inyong pangutana sa Pangutana Pangutana Time. Time.